Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Welcome po sa bawat isa sa gawain ng ating Panginoon. Amen. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. We will all together praise the Lord. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po lahat ay manalangin. Father God, yes, Holy Spirit, we invite you, Father God, sa amin pong kalagitnaan. Lord, we welcome you, O God, hallelujah. Lord, patuloy ka namin itinataas, sinuwalhati, sinasamba, Father God, Lord, at minamahal. Maraming salamat po, Lord God, sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa pagdala mo sa aming sambahay-sambahan, O God, upang ikaw ay purihin, sambahin, O God, awitan, mahalin. O God, Lord, salamat Panginoon dahil una mo po kaming minahal, O God. And Lord God, marapat lamang na ibalik sa inyo, Father God, ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba at pagdakila, O God. Lord, sa oras na ito, Panginoon, O God, ihanda mo, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon, at aming mga labi, Panginoon, sa pagpupuri sa iyo, O God. Lord, Father God, malugod ka, Panginoon, O God, sa mga pagsamba namin, Panginoon. O Lord God, we pray, Lord, sa mga nanonood sa live, and then sa mga kapatid po namin na pag nagbiyahe pa lang, ingatan mo po sila. O Lord God, may continue, Father God, Lord, speak to our hearts, Panginoon, O God, as we worship, as we hear your word, Panginoon, your message today. So God, Lord, continue, Father God, ihanda mo, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon, ang iyong church, O Lord God, hallelujah. Lord, maraming salamat po, O God, at patuloy, Panginoon, O God, na titiwala po kami sa inyo, God, na ikaw po, Panginoon, ang patuloy na mahawak sa aming mga buhay. O Lord God, gamitin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, O God, na mabigyan ka ng parangal, ng papuri, Panginoon, O God. Be glorified, O God, in our lives, O Lord God. Maraming salamat po sa buhay ng aming mga kapatid, Panginoon, na patuloy mong pinapatatag ang aming mga pananampalataya sa iyo, O God, na nakikita po namin, Lord God, the days are approaching. The days, Lord God, are about to end, O God, Lord Jesus. We believe, Lord God, Lord, hindi po kami kailangang matakot, but we need to be prepared. Salamat po, God. Hallelujah. Thank you, Lord, for the reminder from your word. O Lord, thank you for a reminder from the Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Kaya, O God, Panginoon, sa umagang ito, O Lord God, itataas ka namin, Panginoon. Sasambahin ka namin, O God, at patuloy ka namin pupurihin sa aming mga buhay, O God. Hallelujah. You deserve all the praises. You deserve all the worship, O God, from your people. Maraming salamat po, O God. We bless your holy name, Lord God. Bless, O God. Punuin mo, Panginoon, ng glory mo ang lugar na ito, Panginoon, O God. Let your glory fall, Lord God, and let your love, anointing, blessing, healing, oh God, deliverance, oh God, be upon this church, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen and amen. Thank you. Thank you, Lord, for your mercy, for your love. Lord God, for your grace, Lord God. Kaya narito kami, Panginoon Diyos, humaharap sa inyo, Panginoon, dahil sa biyaya mo lamang, Panginoon Diyos. Hindi po dahil sa aming lakas, sa aming karunungan, kung ano man ang meron kami, kundi dahil sa iyong biyaya, O Lord God. At sa umagang ito, Panginoon Diyos, patuloy nga po, Panginoon, na nag-uumapaw ang aming mga puso sa pagsamba sa inyo. Thank you, Lord Jesus. At sa umagang ito, gaya nga po ng pamagat ng ating awitin na umaapaw sa pagsamba. Excited na po ba tayo magpuri kay Lord ngayong umagang ito? Kaya pag sinabi kasi umaapaw, talagang sabi nga ni Ate Ana, overflowing worship. Yung talagang wala ng pagsiglan dahil talagang excited ka sa pagsamba kay Lord. Yung talagang ang puso mo ay puspos ng Espiritu ng Diyos. Kaya sa umagang ito, nararapat lamang po na ibigay natin, ibalik natin sa Kanya ang lahat ng pagsamba. Dahil siya po ang source, unang-una ng ating buhay, ng kalakasan, at ng anuman ang meron tayo ngayon na pahiram ng Diyos. Amen po ba? Minsan pa isang malakas sa palakpak sa ating Panginoon Diyos ng buhay. Hallelujah! Yes, Jesus. We bless your name. Awitin po natin sa Panginoon. Jesus, napakabuti mo.
nagbabago. Ikaw ay parating tapat sa iyong mga salita. O Jesus, ako sa'yo'y namamahal. Umaapaw sa pagsamba, ang ngalan mo'y pupurihin magpakailanman. Di masusukat ang pag-ibig mo sa amin. Katapatan mo ay hindi magmamahil. Ang pangalan mo ay dadakilain. Jesus! Jesus, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Ikaw ay parating tapat sa iyong mga salita. O Jesus, ako sa'yo'y namamahal. Umaapaw sa pagsamba, ang ngalan mo'y pupurihin magpakailanman. Di masusukat ang pag-ibig mo sa amin. Katapatan mo ay hindi magmamahil. Ang pangalan mo ay dadakilain. Yes. Ibuti mo, Panginoon Diyos. Patuloy nga po, Panginoon, sa mga ganito. Awitin natin. Luwalhati at papuri, pasasalamat sa iyo lamang. 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 Jesus, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Ikaw ay parating tapat sa iyo mga salita. O Jesus, ako'y nagmamahal. Umaapaw sa pagsamba, ang ngalan mo'y pupurihin magpakailanman. O Jesus, Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Ikaw ay parating tapat sa iyo mga salita. O Jesus, ako sa'yo'y namamahal. Umaapaw sa pagsamba, ang ngalan mo'y pupurihin magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Sa iyo ang pagsamba. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sa iyo ang pagsamba. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Sa iyo lamang, Panginoon Diyos, ang aming pagsamba. Hallelujah. We bless your name, Lord Jesus Christ. Patuloy nga po, sa araw nito ay uulan ng pagpapala ng ating Panginoong Diyos. At tanggapin natin ang ulan ng pagpapala ng Panginoon. Yes, Lord. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos.
ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayang ito, Diyos. O Diyos. Sa iyong kabutihan, Sa iyong kabutihan, kami ngayon'y iyong bayan, pinili at inalagaan, pagsamba sa iyo'y walang hanggan. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayang ito, Diyos. O Diyos. kami ngayon nagkakaisa. Kami ngayon'y nagkakaisa upang sumambat, pasalamatan ka. Isang puso, isang layunin, sa bayang ito, ikaw ang purihin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayang ito, Diyos. O Diyos. Ayan. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Ulan ng pagpapala, Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayang ito, Diyos. O Diyos, O Diyos, O salamat Panginoon. At tinatanggap na namin, Panginoon Diyos, at inaangkin ang lahat ng pagpapala, Panginoon, na iyong binuhos sa amin sa mga oras ito. Salamat, Panginoon Diyos, sa pagpapala, sa biyaya ng buhay, sa pagpapala, Panginoon Diyos, sa biyaya ng kalakasan. Sa pagpapala, Panginoon Diyos, biyaya ng aming spiritual na pamumuhay, Panginoon Diyos. At sa lahat, Panginoon Diyos, ng mga pagpapalang material, Panginoon Diyos, na aming pong patuloy, Panginoon, na natatanggap sa inyo. Maraming salamat po, Panginoong Yesus. Hallelujah. Karapat-dapat ka, Panginoon Diyos, tumanggap ng papuri, pagsamba sa umagang ito, Panginoon. At
At hindi kami, Panginoon Diyos, magsasawa na purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Awitin po natin sa Panginoon. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa iyo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Minsan pa sa umaga. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa iyo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawa purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Isa pa, sabihin natin sa Panginoong Diyos, di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Minsan pa sabihin natin sa Panginoon, di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang
purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin, pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Purihin ka, Jesus. Karapat-dapat ka sa aming pagsamba, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord God. Patuloy ka namin, Panginoon Diyos, na pupurihin sa aming mga awitan, Lord God. At patuloy namin itataas ang pangalan mo sa aming kalagitnaan. Salamat po, Diyos. Salamat po, Ama. Patuloy nga po, Panginoon. Kami po ay puspusin, Panginoon, ng Santo Espiritu sa mga oras ito, Lord God. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon. Nasambit ng aming mga labi. Hallelujah. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian,
kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapulihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, Sa'yo lang, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, salamat Panginoon. Salamat sa iyo, Jesus. Hallelujah. Patuloy nga po, Panginoon Diyos. Walang hanggan, Panginoon, ang aming pasasalamat sa inyo, Lord God. Ikaw po, Panginoon, ay tapat at totoo sa iyong mga pangako sa aming mga buhay, O Lord God. Magmula pa, Panginoon, sa aming mga lahi, O Lord God.
Ikaw po ay naging tapat sa aming mga ninuno hanggang sa ngayon. Hindi ka nagkulang. At sa umagang ito, Panginoon Diyos, nag-uumapaw, Panginoon, ng aming mga puso sa pag-ibig mo, sa pagyakap mo, Panginoong Diyos. Batid mo, Panginoon, ang kalalagayan ng bawat isa, ang sitwasyon ng bawat isa, O Lord God. May iba sa amin, Panginoong Diyos, mayroong mga problema, mayroong mga sakit, O Lord God. Pero Panginoon, sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita, you will never leave us, you will never forsake us. At ikaw ay tapat, Panginoon, sa iyong mga pangako. Thank you, Lord Jesus. Sa umagang ito, Panginoon Diyos, inaangkin na nga po namin ngayon, Panginoon Diyos, ang katagumpayan, Panginoon, ng gawain, O Lord God. Na hindi kaya, Panginoon Diyos, na ito, Panginoon, ang iyong gawain, O Lord God, ay hindi kayang sirain, Panginoon Diyos, ng kaaway, Panginoon Diyos. We will consecrate, O Lord God, ourselves to you, Panginoon Diyos, sa mga oras ito, Panginoon, na maging karapat-dapat kami, Panginoon Diyos, na umarap sa inyo. Lord, maraming salamat po. At patuloy, Panginoon Diyos, ang lahat ng aming papuri, Panginoon Diyos, sa umagang ito, pagsamba, Lord God, ay tanging sa iyo lamang, Panginoong Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Muli po, Panginoon, binabalik po namin sa iyo ng maingat ang lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, ano ho? At praise God. Napakabuti po ni Lord. At again, I want to thank God. We want to thank God sa privilege na muli makapaglingkod tayo, ano ho? Makasamba. At ngayon naman ay makikinig tayo ng kanyang mga salita. Purihin po si Lord. Palakpakan po natin si Lord. Yan. Ayaw. Ba't ayaw? Ano ba ito? Naka-off. Ayun, naka-off pala. Ayaw. Ayan. Okay. Buksan po natin ang ating mga Bible sa unang Korinto, chapter 7, beginning with verse 29. Ganito po ang sabi ni Pablo. Mga kapatid, ito ang ibig kong sabihin. Malapit na ang wakas ng panahon. Kaya't mula ngayon, ang may asawa ay mamuhay na parang walang asawa. Ang nananangis na parang di nananangis. Ang nagagalak na parang di nagagalak. Ang namimili na parang walang ari-arian. At ang mga may tinatamasa sa mundong ito
na parang wala silang tinatamasa. Sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig ay hindi na magtatagal. Purihin po si Lord sa kanyang banal na salita. Alam po niyo mga kapatid, ang buhay po dito sa mundo ay temporary. Pansamantala lang. Lahat ay mawawala. Lahat ay lilipas. At bilang Kristiyano, mga kapatid, i-focus natin ang ating isip sa mga bagay na walang hanggan. Kailangan meron tayong tinatawag na mamuhay tayo, we should live with an eternal perspective. William Gladstone, one of my favorite men of God, politician ito, kakaiba. Hindi ito corrupt. William Gladstone, he was the former Prime Minister of England. Dati po siyang punong ministro ng Inglaterra. And during yung mga panahon na yon, ang England was the most powerful nation sa mundo. Nanilbihan siya ng 4 na termino. Pinakamahabang panahon na paglilingkod sa politics sa kasaysayan ng Inglaterra. And he was one of the greatest public servants in the history of the nation of England. Siya po ay faithful, tapat na Christian, and despite the busy schedule, pinakita niya ito sa regular na pagdalo ng gawain, pagtuturo tuwing linggo sa simbahan. Palagay ko kung ganito ang mga politician natin, maunlad na sana ang Philippines eh. Pag-pray natin ang Philippines. Nais niya maging pastor. Subalit, he was advised by his father to enter politics to serve his people. One time, may lumapit po sa kanya ng isang ambitious young man na nais sumunod sa kanyang yapak at nanghingi ito ng advice sa kanya. Ang nais nitong kabataan, this ambitious young man ay maging matagumpay sa kanyang papasuking politika. Mag-aaral siya ng abogasya, nakapasa siya, napakatalino. Nangingi siya ng advice kay William Gladstone. At ganito ang payo ng dating punong ministro. Ang sabi niya, doon sa batang ito,
Ang sabi ni Gladstone, young men, the only advice I have for you is to go home, read your Bible, and think about eternity. At tanging bagay na maipapayo ko sa iyo, umuwi ka ng bahay, basahin mo ang Bible, ipamuhay ito, at isipin mo na may walang hanggan ang buhay dito sa lupa matatapos. We all must prepare for eternity. Because life is short. Ang buhay po, mga kapatid, ay napakaikli. At meron tayong dapat paghandaan ang walang hanggan. Ang question ay ganito, are we preparing for eternity? Are you ready? Handa na ba tayo? Alam po nyo, ang mga tao, nagpaplano lang para sa mga bagay dito sa mundo. Marami tayong plano. Ngunit ang buhay sa mundo, pakatandaan po natin, ay sandali lang. Hindi tayo mabubuhay dito na walang hanggan. Ang tanong, mga kapatid, ang tuon ba, focus ng ating pansin ay ang buhay mo ngayon dito sa lupa? Pagka ganon, pinakakawawa tayong tao. Because there is life after this. Yung buhay natin, hindi natatapos dito, mga kapatid. Ang tuon ba ng ating pansin ay para magkaroon ng maraming pera? Hindi naman masama. Hindi masama maghanap buhay, magtrabaho. Ang focus ba natin, magkaroon ng napakagandang bahay, magandang bahay. Magkaroon ng mga kotse. Pangarap ko din yan noon, natupad lahat. Subalit, hindi po dapat doon nakapokus yung ating tuon. Na magkaroon tayo ng magandang hanap buhay, hindi dapat doon nakapokus lang. Hindi masamang maghanap buhay. In fact, masama maging tamad. Hindi masama na magkaroon ng mga properties, mga ari-arian. Hindi masama na mangarap tayo na magkaroon ng family, yung mga kabataan. Hindi masama na mangarap tayo na kapag nag-retiro tayo, secured tayo. Magkakaroon tayo ng maalwan na buhay sa ating retirement. Hindi po masama. Subalit kung ang tuon ng ating isip ay dito lang sa mundo, hindi po ganon dapat ang ating perspective. Gaya nung batang lalaki who visited Gladstone, hindi niya iniisip yung mga bagay tungkol sa kabilang buhay or eternity. Ang isip lang niya ay maging successful dito sa mundo. Alam po niyo, mga kapatid, ang Biblia, the Bible has a stern warning for us. Nagbigay ng paalala na ang buhay dito sa mundo ay hindi sigurado. Walang kasiguruhan talaga. Ayan sabi,
sa Santiago chapter 4 verse 13 ay ganito. Reminder to all of us. Makinig kayo sa akin. Kayo nagsasabing ngayon o bukas pupunta kami sa ganitong bayan at 1 taon kami doon. Magninegosyo kami, kikita ng malaki. Sino dito may mga business? Hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Di ba? Wala namang kasiguruhan eh. Ang buhay ay parang usok lang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon at mabubuhay pa kami, gagawin namin ito. Once in his life, Dr. David Reagan told an incident that occurred in his life regarding the fleeting nature of life. Na ang buhay maikli. Naalala niya ang isang insidente sa kanyang buhay na nagpapaalala sa ating lahat, na nagpapaalala sa kanya na ang buhay ay maikli gaya lang ng usok. One time, tinawagan siya ng isang kaibigan sa kolehiyo at nagtapat na may sakit na kanser. Matanda na ito si Dr. David Reagan, hanggang ngayon buhay ito eh. More than close to 90 years old na ito. Nangangaral pa rin ng salita ng Diyos. Ang sabi ng kanyang kaibigan na may cancer, Dr. Reagan, binigyan lang ako ng 6 na buwan ng doktor na mabuhay. Ang sabi ni Dr. Reagan sa kanya, nalulungkot ako sa balita mo. And I promise to pray for you. Mananalangin ako na pagalingin ka ni Lord. Tulungan ka ni Lord. Duktong ni Dr. Reagan sa kanya ay ganito, subalit, my friend, isipin mo, baka mas mauna pa akong mamatay sa iyo. Isipin mo, baka mas mauna pa akong mamatay sa iyo. Nagtaka yung kaibigan niya may cancer, sabi niya, Dr. Reagan, may cancer ka rin ba? Wala. Sagot ni Dr. Reagan, subalit tandaan mo ito, ang totoo, hindi pinapangako sa akin, sa atin lahat, na kahit isang araw na mabuhay, 6 na buwan pa kaya? Alam po niyo mga kapatid, minsan masyado tayong nakapokus dito sa mundo. We all tend to live like we are going to live forever sa mundong ito. When the fact is that we are all mortal and can die at any moment from 1,000 different causes, natural or accidental. Sa isip natin, para tayong mabubuhay sa mundo na walang hanggan. Pero ang totoo, may hangganan ng buhay, posibleng mamatay ang sino man sa atin, anumang sandali, sa maraming dahilan, sa sakit o aksidente. Hindi po ba? Sinabi ng Biblia,
na mamuhay tayo ng isip ay mga bagay na walang hanggan at hindi para lang sa mga bagay dito sa mundo. Paghandaan po natin ang walang hanggan at sana yung walang hanggan na yan ay buhay na walang hanggan kapiling si Kristo. Sana. We are to live for eternity, hopefully, an eternity with God. Marami po sa inyo, more than 30 years, 40 years, nakasama ko na sa simbahang ito. Nagsimula kami dito sa simbahang ito, babata namin. Sapagkat, I believe, nakapokus kami kay Lord. Maraming problema ang naranasan. Alam po niyo, mga kabataan, ang buhay maikli. Ngayon, batang-bata kayo. Siguro, dami niyong manliligaw. Di ba? Balang araw, magkakapamilya kayo, magkakahanap buhay, magiging successful. Pero isama niyo si Lord. Isama niyo si Lord. Ang buhay kasi mabilis eh. Pero mo parang kailan lang, nagtrabaho po ako at the age of 22 sa bangko. Nagsilbi ako at 23 years. And then I retired. We are to live for eternity, hopefully, an eternity with God. Ito ang reminder sa atin in 1 John chapter 2, beginning with verse 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o mga bagay sa sanlibutan. Huwag tayong paka-attach. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat sa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mata, ang pagmamalaki sa mundong ito, the pride of life, kayabangan, ito ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan, lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Kaya mga kapatid, siguraduhin natin na si Kristo talaga nasa puso natin. Siguraduhin natin na siya ay Panginoon natin na tagapagligtas at yung ating personal na relasyon sa Kanya nagpapatuloy. Subalit kung hindi natin bibigyan ng seryosong pananaw ang mga bagay na eternity, walang hanggan, it will result in stress, anxiety, and depression. Kaya maraming mga tao ngayon, walang focus. Nagkakaroon ng maraming problems because nakapokus lang sila sa mundong ito. Kung tayo po ay nakatingin sa mga bagay na walang hanggan, tandaan niyo po ito, magtatagumpay tayo sa mga problema, kasalanan at tukso. Noong 1960s, 70s, 10% lang eh. Ngayon, 60%, 40% lang napupunta sa project. Palagay nyo, papaganda ang mundo? Hindi eh. In the end times, ang sabi ng Bible, perilous times will come. Men shall be lovers of money, lovers of themselves, without natural affection. Yan ang sabi ng Bible.
living with an eternal perspective is to focus on Jesus. In Hebrews chapter 12, verse 1, the Apostle Paul reminded us, he exhorted us these words. He said, dahil napapaligiran tayo ng maraming saksi, talikuran natin ang kasalanan. And anything, anumang balakid na bumipigil sa atin. Buong tiyaga tayo tumakbo sa paligsahang sinalihan natin. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siya ang pinagmulan, kabuuan ng ating pananampalataya. Sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya kinahiyaang mamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng Diyos. He is now seated at the right hand of the Father, interceding for us, praying for us. How to live with an eternal perspective. Paano ba magkakaroon tayo ng isipang pang walang hanggan? To have an eternal perspective lies in your attitude about this world. Sa Espanya, in Valladolid, Spain, where Christopher Columbus died in 1506. The Philippines was discovered 1521 by Magellan. Christopher Columbus died in 1506. Stands a monument commemorating the great discoverer, si Christopher Columbus. He died sa Espanya, sa Valladolid. At bilang parangal, they erected a monument for him. Alam po niyo, bago ma-discover ni Columbus ang Amerika, he discovered America. Columbus, noong 1492. Bago ma-discover ni Columbus ang Amerika, ang akala ng Espanya ay wala ng bansa, lupain, o kontinente sa mundo ang madidiscover pa. Kaya nakalagay sa monumento ni Columbus ang katagang Latin na ne plus ultra. Sa Ingles, no more beyond. Kasi they thought wala nang madidiscover na bagong lupain. Ne plus ultra. No more beyond. Sapagkat sa loob ng ilang daang taon, nasakop ng Espanya ang halos buong mundo at Pilipinas. Nasakop ito. Ang South America nasakop, ang Mexico, Brazil, halos lahat ng bansa nasakop nila, na-discover nila. Sa pamamagitan ng kanilang Navy, hukbong dagat. Navy ito Christopher Columbus, ganit din po si Ferdinand Magellan. Although si Ferdinand Magellan, Portuguese, taga-Portugal ito, pero
Dahil makapangyarihan ng Espanya, nagre-recruit sila ng mga navy sa mga karatig bansa. Mapapansin po natin, subalit nakapagtataka ang estatwa ng leon sa monumento ni Columbus, notice, ay nilarawan at tinanggal o winasak ang Latin na letra sa unuhan ng pangungusap, tinanggal nung it was the lion na estatwa, it was depicted na the lion destroyed the word ne or no. Ibig sabihin, dahil kay Columbus, pinatunayan niya na may mga lupain pa na sasakupin ang Espanya, and true enough, na-discover niya ang Amerika noong 1492. Kung hindi kay Columbus, walang United States of America ngayon. O baka later on na-discover, pero hindi ganitong kayaman ng Amerika. Ibig sabihin, Columbus had proven that there was indeed more beyond. There was indeed more beyond. Meron pang masasakop. Mga kapatid, ang aral ay huwag nating isipin pagkatapos ng buhay natin sa mundo, there is no more beyond. Huwag nating isipin yan na parang mawawala na tayong parang bula. Kaya ang katwiran ng mga tao ay eat, drink, and be merry, for tomorrow you will die. Kasinungalingan yon. There is more beyond. There is heaven. There is hell. Pagkatapos ng buhay na ito, meron pang isang buhay walang hanggan. May eternity. Ang tao, mga kapatid, may kaluluwa. May soul. And that soul, our soul, mabubuhay ng walang hanggan, either in heaven or in hell. Kung tinanggap po si Kristo, may personal na relasyon ka sa Kanya, you will go to heaven for eternity. Pero if you reject Jesus Christ, namuhay ka sa kasalanan, hindi natin pinagtuunan ng eternity, I'm sorry to say, many people who na walang eternal perspective will suffer eternal damnation in hell. But heaven and hell are eternal because your soul eternal. Eternal yan, mga kapatid, walang hanggan. Our life dito, temporary eh. Temporary. Kung magtitiwala ka kay Kristo, kapatid, you will spend eternity in heaven with Christ. Kaya ang question, what is your attitude about this world? Ang mga material na bagay lang ba sa mundo ang nagbibigay sa atin ng kasiyahan? Ang pagkakaroon ba ng mga kayamanan, material na bagay, kotse, matatag na kabuhayan, dito lang ba nakapokus yung ating perspective? Ang sabi ni Kristo, heavens and earth will pass away. Everything will pass away.
Si Steve Jobs, napakayaman eh. Bilyonaryo eh. One of the wealthiest men who ever lives. Si Steve Jobs. Iniwanan niya billions niya eh. Iniwanan niya. Ang question, mga kapatid, do you love the world? Are you at home in this world? Jesus said this. Sabi ni Kristo ganito, huwag kang mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang. At may nakakapasok na magnanakaw. Kahit anong ganda ng bahay natin. May mga, lalo na sa Bataan, ang daming anay. Di ba? Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang, wala makakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. There is a spiritual song, kinakanta ito ng mga native Negro who settled in America. At ganito yung lyrics. This world is not my home. Itong mga negrong ito, mga Kristiyano sila. I'm just passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue in heaven. The angels beckon me from heaven's open door. And I can feel at home in this world anymore. Ganyan ba yung ating eternal perspective? Sa awitig ito, nagpapaalala sa atin na ang mundong ito ay hindi nating tahanan. Tayo ay nakikiraan lang. Tayo ay mga pilgrims, manlalakbay. Dinescribe tayo ng Bible na yung mga Kristiyano nakatira lang sa tent, tolda. Di ba yung tolda, di naman permanent? At ang tunay natin tahanan ay sa langit kung saan sa kaharian ng Diyos, tayo ay maninirahan ng walang hanggan. Praise God! Palakpakan natin si Lord. Kapatid, ito ang good news. Pagkatapos ng buhay na ito, we are waiting for a city whose builder and maker is God. Ito yung hinihintay natin. In Hebrews chapter 11, verse 9, pakinggan niyo po, dahil sa pananampalataya ni Abraham, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang pinangako sa kanya. Mga tolda ang naging tirahan niya. Kasi hindi naman siya permanent eh. Our great father, Abraham, the father of faith. Gayon din sina Isaac at Jacob na tumanggap din ng pangakong tulad niyon. Di ba pinangako sa kanila, promised land? A land flowing with milk and honey. A prosperous land. Verse 10, sapagkat matapat na hinintay ni Abraham ang isang lunsod na Diyos mismo ang nagplano, ang nagtatag. Although, Abraham, Isaac, and Jacob, they were promised the promised land.
Narating nila yon, yung promised land, a land flowing with milk and honey. Pero hindi doon pala nakatuon yung focus ni Abraham, ni Isaac, at Jacob. Nakapokus sila doon sa city of God. Ano sabi ni Kristo, di ba? Sa kanyang mga alagad, I will go and prepare a place for you. In my Father's house are many mansions. Sinabi ito ni Kristo 2,000 years ago, and the good news is, yung construction ng ating mga tahanan sa New Jerusalem in heaven, 2,000 years nang under construction. Saan ka nakakita ng ganon? It is made of gold, silver, and all manners of precious stones. Yun yung pinangako sa atin, a city whose builder and maker is God. Notice, verse 13, Hebrews chapter 11. Silang lahat ay namatay na may pananampalataya sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang pinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila yon mula sa malayo. How? By faith. Kinilala nilang sila yung mga dayuhan lang nangingibang bayan dito sa lupa. Verse 16, ngunit ang hinahangad nila ay isang lunsod na higit na mabuti, ang lunsod na nasa langit. Amen. Lunsod na nasa langit. Kaya naman, hindi kinahiya ng Diyos na siya'y tawaging Diyos nila, sapagkat sila'y pinaghanda niya ng isang lunsod. In one of his lighter moments, Benjamin Franklin was one of the framers, authors of the American Constitution, wherein the Constitution of the Philippines and the Constitution of all nations of the world, pattern dito. Siyang author. Benjamin Franklin was a brilliant man. In one of his lighter moments, Benjamin Franklin penned his own epitaph. Sinulat niya mga katagang ilalagay sa kanyang lapida. Pagka namatay na ako, sabi niya, ito lagay niyo, yung lapidang ito. Lagay niyo ito sa aking puntod kapag ako ay pumanaw na. Dahil he believes, naniniwala siya na mabubuhay siya muli because of the influence and the teachings of the Apostle Paul dun sa Bible. And growing up, when he died, this epitaph was placed sa puntod ni Benjamin Franklin. The body of Benjamin Franklin, printer, like the cover of an old book, its contents torn out and strip of its lettering and gilding. Lies here, food for worms. Yung katawang ito, sabi niya, mabubulok, kakainin ng uod. But the work shall not be lost. For it will, as he believed, appear once more in a new and more elegant edition, corrected and improved by the author. Who is the author? Who is our author? Author of life? Jesus, God. In closing, gusto ko pong basahin itong sulat po ni Pablo sa 2 Corinto chapter 4 in verse 18. Ito po ang reason why si Paul, despite the sufferings na naranasan niya,
ito yung meron kasi siyang eternal perspective. Ang sabi niya, kaya ang paningin namin nakatuon sa mga bagay na di nakikita. Hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lang, temporary ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Purihin po si Lord, napakabuti niya. God bless you all. At nawa ay ito pong ating mga pinag-aralan ay matimo, matanim sa puso natin. Because sa nangyayari ngayon, Jesus is soon coming again, at kung hindi siya darating, kung di natin makikita ang kanyang muling pagparito, one thing is sure, all of us will one day leave this mortal body. Praise you, Lord. Praise God. At palakpakan natin si Lord. Saglit po tayong manalangin, saglit po tayong tumayo. Amen. Muwi po tayo, saglit na manalangin. Amang Diyos, salamat po sa iyong mga salita. Everything will pass away sa mundong ito. Kaya mag-focus kami sa iyo, sa iyong mga salita, sa iyong gawain. Our bodies are perishing. Nangihina. Tumatanda. Subalit one thing is sure. One day, we will have a resurrected body just like the body of Jesus. There's no more pain. Wala nang sakit. Wala nang karamdaman. And we will be with Jesus in heaven for all eternity. Pagpalain mo nga po ang bawat isa. Patuloy mo kaming ingatan. I-bless. At patuloy nga po makapaglingkod pa kami sa iyo. At Panginoon, ingatan mo ang aming sambayanan at ang mga mahal sa buhay po namin ay makakilala kay Kristo. At kami personally ay ingatan namin ang aming personal na relasyon kay Kristo. Salamat po. Lahat po ng ito, we ask in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. Palakpakan po natin ang Panginoon. So tayo po ay makatatayo na para po sa ating offering. Katulad po ng binanggit ni Pastor Alex sa kanyang pong mensahe sa Mateo 6:19 and 20. Stop storing up treasures for yourselves on earth where moths and rust destroy and thieves break in and steal. Instead, store up treasures for yourselves in heaven where moths and rust don't destroy and thieves don't break in and steal. So tayo po yung manalangin, hawakan po natin ang ating mga kaloob at ipag-pray po natin sa ating Panginoon. Heavenly Father, in the name of Jesus, maraming salamat nga po dakilang Diyos Ama sa iyo pong kabutihan, katapatan Panginoon sa amin. Sa lahat po Lord God ng mga bagay na meron kami Lord God, ito ay galing sa iyo Panginoon at kami po Lord God ay mga katiwala lamang Panginoon. At dalangin nga po namin, Father God, sa aming po pagkakaloob ng aming mga ikapu at ang aming mga handog, Panginoon, sa iyo. Salamat po, Panginoon, dahil, Lord God, every time na kami may mag-o-offer, Panginoon, meron po kaming ibabahagi, Lord God, sa iyong kaharian, Panginoon. At dalangin nga po namin, dakilang Diyos, Sama, na patuloy po, Diyos, pagpalain mo po ang lahat ng aming maibibigay, makakayanan, Panginoon. Maliit man to, malaki, Lord God, alam namin kapag ito ay galing sa aming puso, ito po yung tinatanggap, Panginoon. At bilang obedience din po namin, Lord God, sa iyo, naririto po at kami po, Lord God, ay magbibigay ng may katuwaan, Panginoon, sa aming mga puso. Panginoon, pagpalain mo po, Lord God, ang lahat ng mga kapatiran po namin, Lord God, mga nagbibigay, Panginoon, sumusuporta, Panginoon, sa iyong gawain. At alam po namin, Lord God, na hindi mawawalan ng kabuluhan
ang lahat ng mga ibinibigay po namin, Lord God, sa iyo. At salamat po, Lord God, sa mga trabaho, negosyo po, Lord God, ng aming mga kapatid. At sa lahat po, Lord God, ng mga pinagkukuhanan namin, Panginoon, ng aming kabubuhay. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Tanggapin mo nga po, Lord God, ang lahat ng aming mga kakayanan at nawa, Lord God, ay maging kapurihan at kaluwalhatian, Panginoon, ang lahat po ng aming ibibigay sa iyo, Panginoon. Lord, muli, maraming salamat po. At sa iyo po, Lord God, namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Tayo po ay magbigay ng may katuwaan. Tayo po'y dadako sa announcement. Good morning po sa ating lahat. May konting announcement lang po tayo. Midweek service po. Patuloy po natin suportahan ang midweek service tuwing Wednesdays ng 6:30 p.m. dito po sa DFS Church. Next po. Sunday worship po. Meron po tayong Sunday worship dito po sa DFS Church. Inaanyahan po namin kayo dito tuwing 9 a.m. tuwing linggo. Para naman po sa hindi makaka-attend, may live stream po tayo dito. Din po sa FB page po ng CSTM. Next po, Men's Fellowship. Para naman sa kalalakihan, meron naman po tayo silang ginaganap na Men's Fellowship tuwing Sabado ng 6:30 a.m. Makipag-coordinate na lang po kay Tatay Domeng at Pastor Tito. Women Fellowship po. Para naman sa kababaihan, may ginaganap din po silang Women Fellowship every Sunday tuwing 2:30 p.m. May maaari po makipag-coordinate kay Nanay Aida at Pastora Susan. Next po. Para naman po sa Youth Fellowship, mamaya pong 2:30 p.m. Inaanyahan po namin kayong dumalo mamayang 2:30 p.m. po. May Kids Zone naman po. Meron po din po tayong Kids Zone tuwing linggo. Mas maganda po isama natin ang mga anak ninyo po para po sa hanggat bata pa po sila ay kilala na po nila ang Panginoon. At tinuturoan po sila dito ng mga salita ng Diyos. Worship team practice po. Para naman po sa may talentong magpagamit po tayo sa Panginoon, meron po tayong worship team and training session dito po sa CSTM Church every Sunday na 4:30 p.m. Makipag-coordinate na lang po tayo kala Tita Leia. Yun lang po. God bless. Para naman po sa ating closing prayer, tayo pong lahat ay tumayo na. Amen. Hallelujah. Napagpala po ba tayo ng salita ni Lord kanina? Amen. So isang mensahe po na ibinigay sa atin ni Pastor Alex about kung ano man ang mauna pagdating ni Lord or mauna man ang kamatayan natin. Ang tanong ay kung handa na ba tayo. So mga kasagot po nun ay tayo lamang po. Hindi naman natin pwedeng tanungin yung katabi natin. Kasi we have our separate relationship with God. Kanya-kanya po tayo ng kaligtasan kay Lord. Pero nariyan po yung ating mga kapatid, yung ating mga pastor, patuloy po na nagpapaalala sa atin.
ano na tayo ay ipaglingkod natin yung ating buhay kay Lord habang tayo narito pa. So, wag natin hintayin pang tumunog ang trumpeta. Ano po, kasi hindi pa natin alam. Pero, ang mahalaga po doon ay handa na tayo. Kasi mahirap sabihin na, baka, maybe yes, maybe no, maybe wait. Pero ang ano natin dito is yung assurance natin na tayo ay makasama sa karyaan ni Lord. At syempre, napakasarap po pagkasama natin si Lord. Walang hirap, walang sakit, walang kapigatian. Lahat ay mararanasan natin yung fullness of joy na hindi natin naranasan sa sanlibutan. At hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Amen po. Let us pray. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Lord God, muli sa umagang ito, Panginoon. Kami po ay napuspos ng iyong pagpapala, O Lord God. Pagpapala ng iyong salita, Lord God. Patuloy nga po, Panginoon, na sa umagang ito, Panginoon, ay walang pagsidlan ng aming kagalakan, O Lord God. Na muli po, Panginoon, kami po ay nakapagpuri, nakapagsamba sa inyo, O Lord God. Sa Espiritu at katotohanan, O Lord God. Sa mga oras ito, Panginoon, ay patuloy nga po, Panginoon, na siya sa atin mo ang aming mga puso, ang aming mga buhay, O Lord God. Ihanda mo kami, Panginoon Diyos, sa muli mong pagpaparito, Panginoon. Lord, ano po, Panginoon, ang aming mga pagkukulang, ang aming mga pagkakasala na nagawa namin sa inyo, O Lord God. We ask, O Lord God, for forgiveness, O Lord God, of our sins, O Lord God. And we ask, O Lord God, for the cleansing blood of Jesus, Panginoon, na patuloy na maglinis, Panginoon, sa aming mga kaluluwa. Kami po, Panginoon, na patuloy, O Lord God, na nauuhaw sa inyong presensya, O Lord God. Patuloy kami, Panginoon, na nauuhaw, nagugutom, O Lord God, sa iyong presensya, O Lord. Lord, ang sanlibutan ito, Panginoon, O Lord God, ay lilipas. Ngunit ang iyong salita, kahit kailanman, Panginoon Diyos, ay manatili, O Lord God, hanggang sa katapusan ng mundo. Yes, Lord, patuloy nga po, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa, O Lord God. Palain mo, Panginoon Diyos, ang bawat isa, O Lord. Spiritually, O Lord God. Socially, O Lord God. Emotionally, O Lord God. Patuloy nga po, Panginoon, ang pagkilos ng Santong Espiritu, O Lord God, ay sumaamin, O Lord God. At ang pagpapalang material, Panginoon Diyos, ay patuloy, Panginoon, ay pong iparanas sa amin, O Lord God. Na magamit namin, Panginoon, ito ng wasto. Hindi po sa aming pansarili, O Lord God, kundi para po sa iyong karyaan, O Lord God. At sa iyo kalalago ng iyong gawain, Panginoong Hesus. Ama, patuloy nga po, Panginoon, ang bawat isa'y ingatan mo, ang anumang kapatid namin, Panginoon Diyos, na mayroong karamdaman, ay pagalangin mo. Ganoon rin po, Panginoon, we extend, O Lord God, your healing process, O Lord God, sa aming mga kapatid, Panginoon, na wala po dito physically, kasalukuyang nanonood, nakikinig, O Lord God, sa FB Live page, O Lord God, ng gawain na ito, O Panginoon Diyos. Extend your healing hands, O Lord God, to them. Patuloy na pagalingin mo sila, O Lord God, mula ulo hanggang talampakan. Ano po, Panginoon, ang parte ng kanilang katawan na mayroong karamdaman, Panginoon, kayo po ang magpagaling, Panginoong Hesus. Wala pong imposible sa inyo. Lahat po ay kayang-kaya mo, Panginoong Hesus. Kayo po ang aming dakilang magagamot. Lord God, salamat po, Panginoong Hesus. At sa umagang ito, Panginoon, kami po, Panginoon, patuloy, Panginoon, na hayo sa simbahang ito, Panginoon Diyos, na tangan-tangan namin, Panginoon, ang kagalakan, ang pag-asa, ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. O Lord God, maraming salamat po. At patuloy, Panginoon, ingatan mo kami sa mga araw. At patuloy, Panginoon, na kayo pong manguna sa amin. Anong pong aming ginagawa ang makita si Kristo sa aming mga buhay. Salamat po, Lord. Muli po, binabalik namin sa iyo na maingat ng lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi ng Amen and Amen. God bless you, church. Happy Sunday po. God bless us all. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Ulan ng pagpapala,
kami ay lumalamig.